Magandang gabi po. Oras na po siya. Hindi ko makaiba. Book of John chapter 17. Book of John chapter 17. Alright, tama, next Sunday na po ang Father's Day. Next Sunday na po yan. Book of John chapter 17. At tuloy din, ngayon na, ay ating bumabasahin ng sabayan at talatang 20 hanggang 22. John chapter 17, verse number 20 at 21. Okay, hindi mo kayo. Ulit mo lahat. Sulit po, verse 20. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe only through their word, that they all may be what? One, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. Now, ilang ulit na yung one? Ilan na? Dalawa. That the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one. Ilan na? Ako. Even as we are one. One. Now, 23, I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one. And that the world may know that thou hast sent me, and hast loved me as thou hast loved me. Pansinin niyo po na maraming ulit na binigyan din niyo sa tan, iisa. Iba na rin isa? Iisa. Okay? Hindi nagpapahayag lamang na hangarin ng Panginoon Diyos na tayong mga mananampalataya, tayong local church ay one. Amen? Iisa. At may pagkakaisa. Namalaki, kaya isip nyo na, ilang Sunday na po ito. Nalagi yung ating pagsaging, meron tayong malaking proyekto. Amen? Amen? At meron tayong kaaway ng Diablo. Nalala ko kasi meron isang young pastor na sa kanyang pagsisimula, sa kanyang hinahawak ang church ay nag-preach siya halos kalahating taon, 5 months ng born again. Ang lagi ang tabi kay born again. He must be born again. May kalauban, sabi ng isang leader, pastor, yata kalahating taon na ay laging born again. Wala ka bang ibang topic? Kundi born again. Bakit laging born again? Ang sagot ng pastor, because you must be born again. Kalahating taon nyo. Okay? Now, may nangyari din na isang pastor. Yung pastor din siya. At 1 year naman siya. Ang kanyang bilin tungkol sa bisyo, tungkol sa alak at sigarilyo. At ganun din, nag-complain din sa ilang member, pastor. Pastor Jack, 1 year na tayo. Ba't puro sigarilyo at alak ang iyong pinipris? Ang sagot ng pastor, I know, alam ko ginagawa ko. Okay? Ibig ko lang makasigurado na walang naninigarilyo at umiinom ng alak sa inyo. Amen? Tayo naman ay wala pang isang buwan. Amen? Ano ating pagsak? No? Pagkat ibig ko lang makasigurado na walang division sa Calvary Bible Baptist Church, Santa Cruz at Lumban. Amen? I'm hoping na pagkatapos nito, no, pagpaksa nito ay talagang kaisa ko na tayo. Sa harapin natin, ang Calvary ay one
in Christ. Right, Lord? Ako po yung tulungan at pagbabayan sa paksang ito na aking pong ihahatid sa iyong simbahan. I pray, my Lord, ang bawat member ng Calvary ay patuloy bigyan ng hangarin na mamuhay kami at pamilos kami bilang iisa na para po sa iyo. Ako po'y gamitin mo lang ang pagbabayan at bigyan ng kalakasan upang ihatid ang mahalagang mensahe nito na inaakala ko bang ninanais mo po na mapakinggan, matutuhan at maging paninindigan ng Diyos mo dito sa Santa Cruz hanggang doon po sa lumban. Pati mo, Lord, ang pangailangan ng mga gawain mo po ito. Kaya Lord, sa iyo ko po inilaga upang ito po ibigyan mo po ng kalutasan at kaayusan ayon po sa iyong kagustuhan. Sa pangalan po ng dakilang Diyos at aming kagulas, ang aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Now, dito po sa ating talatang ito ay maniwala, very good. It is God's desire na walang division sa kanyang church. No, walang pagkakahiwa-hiwalay, walang pagkakawata-wata. At tayo, bilang Kristiyano, ay hangat ng Diyos na tayo yung puno ng talagang kumilos at ating pong makita yung ating responsibility to humbly address kung may division man sa church. Palimutin? Amen? Amen? May ito ba ang loob? Takot. No? Ito ba'y ating po talagang ayusin kung content yung maging iisa sa ating Panginoon. Now, in 1 Corinthians chapter 1, and that's verse number 10, ay ganito yung pinakitang pag-ugali ni Apostol Pablo. No? Nung nakita niya kung mayroong sunod na rin about division, itong church sa Corinto. That's verse number 10. 1 Corinthians chapter 1 and number 10. Ready? Now, what? I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. You know? And that there be no what? No divisions among you. Now, the word division sa Corinthians ay what? Dissension or schism. Dissension or schism, okay? Alitan, higwaan. At hindi pagkakasundo-sundo. Ano ba po? Okay, that there be division, okay, but that they be perfectly joined, what? Together in the same, what? Mind and in the same judgment. No, bakit dito sinabi? Verse 11, pakibalakas. For it has been declared unto me of you, my brethren, but by which are of the house of Chloe, that there are what? There are contention. Ano yan? Contention. Ano contention? Huwagin. Ito mo? Kanina, alitan, hituwagin, pag-aaway-aaway. Oh, okay, pag-aaway-aaway. Okay? Sa inyo. Oh, okay. Sabi ko kanina, I'm hoping na kung dumating ang time na mayroong mga palatandaan, trouble, na magiging cause ng division, no? Alright? Ang Diyos ibig yan, ito po ating talagang mapigilan. Amen? Agad masolusyonan. Na lahat tayo, especially mga leaders, no? To take responsibility to humbly address divisions sa ating church. Diba namin? Kayo, hindi lang aking po kasi mulingin, no? Okay? Part po ito, okay, how to stop or how to overcoming division in the church. Okay, overcoming division in the church. Paano natin ito mapipigilan? Right? Ano ang dapat natin gawin at ugaliin? Now, how can you, paano maging faithful peacemaker ng Panginoon? No? Alright? Okay, who contribute to more unity. Yung bang ating contribution pare-pareho ay paano ay makapagdagdag pa tayo pare-pareho ng unity, hindi ng division sa church. Naliwanag ba? Amen? Amen? Ito maging panindigan. Paano ba ako makakapag-contribute? O lalo pang maging higit ang unity sa church, hindi ng division sa ating church. Okay. Now,
Apat na bagay. Number one, recognize. Okay? Alright, upang maging faithful peacemakers ng Panginoon, who contribute to more unity and not division, church. Number one, recognize. We must recognize God's feelings about division in the church. Okay? Recognize. Ating alamin at kilalanin anong damdamin meron ng Diyos. Liwanag ba? Liwanag ba? Liwanag ba? Amen ba? Amen? Ulit ko lagi ko binabalik, hindi mahalaga yung damdamin mo. Liwanag ba? Ang dapat nating alamin, ang damdamin ng Diyos. Okay? Kapag may higuaan, pag meron hindi pagkakasundo sa church, yun ang mahalaga. Di ba lagi kong binabanggit yung salitang my emotions are not important? Amen? The Lord and the church are much more important. Di ba? Yun ang totoo. Alright? Kaya nga upang tayo lahat dito, no? Ay para-parehong ang maging contribution ay unity, hindi division. Ang kailangan, recognize what? Yung God's feelings. Okay? About division in the church. Alright? In Psalms 133, verse number 1, alam na natin, di ba? That God loves unity. Amen? Amen? And hates divisions sa gitna ng kanyang mga tao. Alright? Talagang yun ang kanyang pinaka-iibig. Di ba? Yung pagkakaisa ng kanyang mga anak. No? Yan isa? Amen? Kaya galit ang Diyos sa division. Alright? Now, yung chapter 17, verse 20 to 22 natin binasa, ano ba yun? Hindi ba prayer yun? Paliwanag ba? Yun po'y prayer ng Panginoon eh. Nagpe-pray siya sa Ama. Diba? Na tayo maging one. Kagaya naman nila, one. Alright? Kaya ka recognize God's feelings about division in the church. Amen? Amen? Now, binanggit ko, diba, last Sunday, na meron lamang apat na pangunahing dahilan bakit nagkakaroon ng division sa church. Ano ba yung apat na yun? Ano yung una? Spreading rumors, diba? Amen? Yung mga kumakalat na bali-balita. Amen? Pangalawa pa, gossip, hindi ba? Tama? Na binigit ko yung pagkakaibang dalawa, yung rumors, yung gossip naman, ito yung pwedeng totoo, pero wala kang karapatang ikalat. Hindi naman lahat ng chismis ay mali eh. Tama? Hindi naman lahat ng chismis ay gawa-gawa lang. May mga chismis na totoo, pero wala kang karapatang ipangalat mo. Nakikinig sa akin? Alright. Ano yung pangatlo? Sowing discord, di ba? Nakikinig kayo? Ano yung pangatlo? Sowing discord. Kaya nga, please pakinig kayo mo. Kaya nga, minsan talaga, wala tayong hingan pare-pareho. Alam mo, na pag ikinuwento mo sa kanya, magagalit siya. Tama? Tama? Pero bakit kinukwento mo pa? Iba lang eh. Hindi mo tinuloy ng mga Colossians na lahat ng ating sila dapat ay magsilbing asin, magsilbing biyaya. Tama? Alam mo eh? Kapag yung ikukwento niya, alam mo ikagagalit ka ng isa, huwag mo na ikukwento. Hindi yung pagpapala sa kanya. Okay? Hindi mo alam na nagsisibing someone of discord ka. Ano ba? Ano yun? Now, Psalms 26, Proverbs 26, 20 and 22. Kawikaan, chapter 26, 20 and 22. Tingnan po. and 22. Okay, nandiyan na kayo? Tingnan niyo po. 26, 22. Okay, chapter 26, verse number 20. Nandiyan kayo?
Naintindihan niyo ibig sabihin? Ganyan? Pag walang nanggagatong, natatapos yung sunog. Naliwanag ba? Yung tao magpapalat ng chismis, nanggagatong. You see? Yun ang soul of discord. Kung walang manggagatong, tapos ang away. Tapos ang alitan. Kaya, kasi kalit na manggatong ka, yung salita mo dapat ay magsibig biyaya sa katibigan ng pananampalataya. Kaya, sapagat sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. At kung saan walang mapagaling dumapit, ay nako. Yung mapagaling dumapit din is what? Nagalang yun eh. But the error, hindi walang din mapagaling dumapit. Ano sa King James? Dere, naghahatid ng kwento. Amen? Tumitigil ang pagkakaalin-alin. Right? Ang sunod na pagkakalin dito po. Amen? The words of God, they bear are what? Wounds, and they go down into the innermost part of the belly. Kita mo yun? Okay, you see? Kaya yung take-bearer, nagkasundo na sila ng kanyang kaaway. Pero yung kinuwentuhan niya, hindi makapagpatapatawa. Hindi ba naman ganun? Nakwentuhan ka, mas galit pa sa kwento. Nagkasundo naman kami kung hindi pa galit. Hindi pa tapos. Yan ang pinag-uusapan dito. Okay? Mas matindi pa yung nakarinig kasi ang kwento. You see? Arinig nyo rin? Ano yung pangatat po? Okay, creating cliques. Creating cliques. Ano ulit yung cliques? Grupo sa church. Okay? No, pinagdagan mo sa creating, creating, okay? Ano yung sabihin? Iwasan natin na mag-create tayo ng grupo sa church. Iwasan po natin. Tama po yung ating ilang mga senior citizen dyan na, oy, maghiwa-hiwalay na kayo, magkakamukha na kayo. Tama po sila. Talagang malalim yung kanilang salita. Para po. Alibit niyo? Kaya, lapitin niyo naman ang iba. Kilala niyo sila. Okay? Creating causing pagkakawatak-watak. Hanggang reason, itong ganitong behavior, it dishonor the commandments of the Lord Jesus Christ. Alright me? Ito po'y sukat sa church. Alright? In Hebrews chapter 12, verse 15, okay. Itong nabanggit kong apat na ito, na nagiging cause ng division sa church. Ano po? Alright? Ito po'y kumakalat. Hebrews 12:15. Hebrews 12:15. 12:15. Hindi na po kayo? Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of what? Bitterness spring up, trouble you, and there are many be what? Many be defiled. Na pakaingatan na baka ang sino ay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat na kapaitan, galit, hindi ko pala, na sumisibol at dahil ko'y mahawa, ikaw mo, kumakalat yun. Hindi siya. Kaya nagdadamay ng marami yun. Kaya dinadalo ko yun sa lampan. Okay, pinagpapareho ko yun kayo. Kaya upang tayo para maging peacemaker, ano po, na ang contribution ng unity, hindi division, ito yung number one. Recognize what? God's feelings about what? Division of the church. Right? Mahalaga yan.
Okay, number one, recognize. Number two, examine your hearts. Examine your hearts. Alright? Now, hindi ko maniwala na walang nagplanong Kristiyano o walang nagplanong miyembro ng isang church na talagang ginusto niyan magkaroon ng divisyon. Walang nagplanong ganoon. No? Okay? Ang problema lang is what? Nagaya siya ng kanyang puso. Di ba naman siya? Hindi niya isip na ito'y makasisira sa church ng kanyang gagawin. Ha? Okay? Sabi ng isang miyembro, sa pagbuhay ng pastor, siya ang pinagtiwala ng priest, pinag-preach siya ng isang subject na natutuhan niya sa ibang pastor. No? Okay? Ang kanyang palagay sa kanyang sarili ay ibig niya matulungan ng mga miyembro. Okay? Hindi ito itinuturo ng pastor natin, natutuhan ko, ituturo ko sa iyo, hindi natuturo ng pastor. Nag-imagine ka? Sa kanyang isip para sa akin, but the truth is, it caused division. Listen, ito yung nangyari kay Dennis, di ba? Okay. Akala niya makatutulong sa mga pastor. Kasi pastor, hindi natutulong eh. At hindi nila alam na meron na ang Diyos talagang meron ng pinili na maligtas at hindi naligtas. Di ba? Alin ba? Amen? Meron naman mga grupo ng mga natatalino sa church, isang church. Akala nila ay makatutulong sila sa pastor. Okay, kasi pastor kami naman ay humahabog din ng tao. Marunong din naman magawa sa tao. Kaya nakikinig ka rin sa amin. Gusto nyo, hindi ba? Akala niya, pagpapatupunan siya, para siya magpatupunan tindahan. Iba na niya? So, sa kanyang isip, akala nila makatutulong sila. But the truth is what? Ano yun? Okay? Akala nila mas bulong sila sa pastor. Amen? At nung hindi tanggapin ng pastor yung kanilang, hindi suggestion eh. Demand eh. Nagalit siya. Iba lang siya? Ano yun eh? Kaya pangalawa, paano tayo maging faithful peacemaker? Church, ano yung pangalawang kailangan? Anong pangalawang dapat? Examine your heart. Okay? What is your motive? Amen? Anong motibo mo? Okay? Sa gusto mong mangyari? Okay? Examine your heart. Examine your motive. What is your motive? Kaya nga, it is important to examine ourselves. Amen? Examine ourselves. Yung ating sarili na ating susuriin. Sa magitan ng salita ng Diyos. Okay? Alright, ako ba, ito bang gusto kong mangyari ito? Makapag-contribute to more unity. At hindi ng division sa church. Amen? At kung may conflict ba, ito ba yung makatutulong para maligtas? Yan ang isang nila mga pinaglalakinggan na meron kang insulan sa church at meron pang gustong sabihin. Diba? Ang ating message ba? Okay, sa ganitong mangyayari, saan ako tatayo? Ako ba'y tatayo sa vida, sa solusyon o dagdag na problema? Ano ba? Examine your heart. Examine. Reflect on your dealings with other people. Okay, saan para examine? Reflect on your dealings with other people. Paano ka makitungo? Amen? Paano ka maripag-usap? Liwanag ba? Sa mga kapatid sa Lord, kung sakaling magkaiba kayo ng opinion o pananaw, paano mo siya pakitunguhan? Liwanag ba? Ano yung ibig sabihin? Minsan kasi baka mo siya ang taas ng
taas ng palagay mo sa kanya sa iyong sarili. Tama, di ba? Amen? O di ba sabi ng kalakala ng Pilipos, huwag mo ipalagay ang sarili mo na mas magaling ka kasi nila. Reflect your dealings with other people. Are you making things better or worse? Yung bang mga sasabihin natin, pakikitungo natin, ito ay nakatutulong upang malutas ang suliranin o lalo pang lalala. Maliwanag ba? Hindi ba natutuhan natin na yung bang pag-aaralan natin yung ating sasabihin? Nakita mo niyo ba ako? Bago ka magbigay ng salita, titimbangin mo mabuti. Hindi po ba? Ito ba'y maayos? Ito ba'y makatutulong? Para makapag-contribute pa ako ng more unity, hindi ng division. Okay, mahalaga po yung salita. Yun bang ating pananalita? Yun bang ating pagkilos? Ito may makatutulong para lalo pang tumiba yung pagkakaisa-isa. O maging daan lang para magkawak. Okay? Examine your heart. Reflect on your dealings with other people. Talking about yung ating kapatid sa pananampalataya. Examine, reflect. Consider why you act the way you do in relationship with people. Amen? Yung mga gusto mong mangyari, yung mga ating mga isinasuggest, yung mga ating mga pinapanukala, okay? Ito ba'y makatutulong? No? Alright? Para lalo tayo maging iisa sa Panginoon. Liwanag ba? Consider. There is a pastor, ang kanyang style sa Sunday school. Kasi nakita lang, hirap mo ng Sunday school. So, hirap yun. Pero hindi ko kaya yung kanyang style na meron siya mga miyembro, mga sampo. Pinag-research niya. Mag-research kayo, anong Sunday school lesson, ha? Okay, mag-research kayo, then, pakita niyo sa akin, pag gusto ko, ituturo ko, pagka hindi ko gusto, maghintay kayo kung kailan papagamit. Yung trabaho niyo, no. Yun yung style niya. Kaya ang kanyang pinag-iintindi nila, yung preaching, yung Sunday school lesson, meron siyang 10. Higit, wala na siya wala. Pag gusto ko yung lesson, pag-meeting ko, pag-aya ko, ha? Nakatawa niyo ba ako? Ngayon, kung kabilang ka sa nag-research, at yung mga sinasabi ko hindi nagagamit, anong magiging damdamin mo? Ang ibig sa akin? O sila, sana. Okay? Yung iba, okay. Okay? Yung minsan sa church, kaya ako mapaghingi ng palagitan ng opinion. Salamat ka lang sa mga membro natin na umisa yung opinion nila, hindi yun ang naging ikakanta. Liwanag ba tayo? Amen? Now, this hindi, of course, hindi every time yung nag-opinion ay katangkat-tangkat. Pero anong kailangan? Anong magiging action mo kung hindi natanggap ang opinion? Amen, Christian? Amen? Ito kasi marami mga pangyayari sa church na isa, nagkaroon ng meeting, meron siyang isinuggest na parang ang suggestion niya talaga parang command na, hindi natanggap. Okay? Hindi natanggap kung kanyang gusto mangyari. Nang umalis siya, nagalit siya, masama loob, walang kibo. At ang nangyari, ang ibang mga miyembro, na nakakausap niya, binabagit niya yung kanya, ito suggestion ko, ito maganda eh. Ito dapat eh. Kaso,
Nakikinig ka sa akin? Anong ibinunga? Division. Kaya nga sa ating pagkilos, sa ating pagsasalita, sa ating mga sinasabi tungkol sa church, sa mga bagay-bagay sa church, ano yung pangalawang dapat natin laging susuriin? Okay? Consider why you act the way you do. Amen? Na pangatlo, babalik na to, how do you deal with differences in the church? How do you deal with differences in the church? Okay? Anong damdamin mo sa mga tao na kakaiba ang kanilang pananaw kaysa sa iyo? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Mabuti ka sa atin, walang nagdidebate, walang nag-argument. Alright? Kaya maganda na rin na mas napag-usapan natin ito para wala tayong argument sa church. Amen, Kisya? Amen? At kung sakaling may iba yung kanilang pananaw sa pananaw. Okay? Alright. Matutuhan nating makinig at umunawa din naman. Amen, Kisya? Amen? Amen ba? Okay, ganyan. Naku, ako, alam niyo, simulat sa ako, strong akong Duterte. Ang pinaw. Pero marami, alam ko, ang iba sa inyo, marami. Biro lang. Alam ko, kayo iba sa inyo, may Bibi Happy. Alam mo, kaya hindi naman kasi natin si Duterte, baka, alam ko naman yun. Okay na always sa Miss Bibi. Kaya umiiwas na ako doon. Kaya mo yung nalang nakasama, tapos na siya. Nasa Lord yun, di ba? Wala sa kanila. Ang mahalaga, huwag natin huwag tayo mag-away tungkol sa politika. Amen? Basta na sa kaya ba, hindi ba? Paano? Kung sakali na maraming korupsyon ngayon, walang korupsyon. Kinexpose mo nga yung korupsyon eh. Di ba? Walang kakaulian. Tama? Amen? Kung sakali magkaganoon, isip, how do you deal with differences in the church? God loves unity. Amen? And He hates division. Okay? Lahat ang Christian, ang taong pinagbumulan ng away-away at pag-iwan-iwalay sa church ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Amen. Yun. Napopoot ang Diyos. Napopoot ang Diyos sa tao na nasanhi ng pagkakawata-wata ng kanyang mga anak. Alright? Now, nasa ibigay itong information, tabi ko ito, three ways, okay, how can we be faithful to God's command, no? Upang ating pong buong sikap na magawa ang pagkakaisa sa ating church. Okay? The ways we can be faithful to God's command to make every effort to keep what? The unity of the Spirit. At ito po ito, number one, pray for humility. And number two, pray for reconciliation. Number three, pray for a unifying heart. Tatlo po yan. Ipag-pray po natin. Una, pray for humility. Hilingin mo, Panginoon, I pray, Lord, huwag mo kung kakitaan ng pagmamataas. Sapagat wala naman talaga kung may pagmamalaki.
Amen? 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 And every time you go, honestly, Lord, sorry. Iiyak ako. Sorry, Lord. Kapagyan ako. Iiyak ako sa iyo. Ano ba? Pray for humility. Okay? Wala tayong pagmamalaki. Wala nito pwede mo galintigan na mas magaling dahil kahit galing mo. Wala kang galing. Lahat ng anong meron ka na hindi mo nagtanggap mula sa Diyos. At kung hindi natanggap mo lang, bakit ka nagmamalaki? Amen. Okay, pray for humility. Okay, God resisted the proud. Itinatakot ng Diyos yung nagmamataas, yung nagpapakababa ang kanyang itinataas. Pray for humility. And pray for reconciliation. Pray for what? Pray for what? Reconciliation. Okay? Magkaroon ng buong sikap. Okay? Pagsusumikap. To mend, strain, relationship. Amen? Hindi po sa nagaganap. Hindi po kusa ang harmony. Hindi kusa. Ito po talagang pagsusumikapan natin. Pare-pareho. Amen? Anong ginamit ng verse 4:3? Okay? Endeavor, di ba? Pagsumikapan ninyo. Amen? Na mapanatili yung unity of the Spirit in the bond of peace. Pray for what? Pray for what? Pray for what? Reconciliation. Ano yung reconciliation? Pagkakasundo. Maliwanag ba? Pagkakasundo. Paliwanag natin ang pagkakasundo. Honestly, pag miyembro lang miyembro na hindi ko na kamayan. Totoo, iisip ko. At pag may miyembro ako na pinilalampas ng gusto ko, kamukin ko. Ito sabi ko, kamukin. Totoo yun, hindi totoo yun. Kaya huwag mo lalampasan, mag-iisip ko kayo masama. Hindi mo nasubol ko sa akin. Yes. Guys, talagang mo bumigay na. Alam ko ganito na. Yan is Pero, ako ang lumanap. Dumadaan ka lang sa karamot niya. Hindi mo mag-iito. Ano? Ibig mo isa, nag-iisip ako gabi na. Okay, paano galing sa akin? And yun, ito na pinag-pray ko. Sinais ko na bakit ako yung sa inyo talaga. Amen? Amen? Pray for you. Ikaw si Kristo. Be ready to forgive. Now, if you pray for your reconciliation, ready ka na magpatawad. Hindi po ba? Amen? Ready ka magpatawad. Amen? Amen? Pag may lumakit at tumihingi ng patawad, huwag ka magmataas. Ang taong pinag-pray mo yung ano yung number 1? Oh, ang taong may mababang loob, magaling magpatawad yun. Hindi siya nagtatanim ng galit kasi ang kanyang pananaliwag, bigyan mo ko, Lord, ng kababaang loob. Tama? Tama? Lagi mo nagtatanim, wala tayong pwede ipagmataas. Wala. Ano man, kanatayin mo sa buhay ngayon, may Diyos na naglagay sa iyo. At kaya kanyang alisin dyan. Tandaan mo yun. Amen? Kaya kung gusto mo patuloy yung pagtiwalaan ng marami na pagpapala, be humble. Maging mababa ka lagi. Maging mababa ka. Okay? Kasi mataas na yung Diyos eh. Pag tinaas mo pa siya, hindi ka ubra. Kaya mas may lugar ka pag bababa ka. Mas malaki ang chance mo. Sabagat yun ang iniibig ng Diyos sa iyo. Be humble. And pray for what? Pangalawa, reconciliation.
reconciliation. And if you pray for reconciliation, lagi kang handang magpatawad. Eh? Ano yun eh? Lagi kang handang magpatawad. Hindi ka masungit. Maliwanag ko. Hindi ka masungit. Hindi ka mahirap lapitan. Ayos? Hindi ka mahirap lapitan. Yung bang, ang mga tao, para kang magnet, napapalapit siya, pati pusa, makamusik. Sa bago ba yan? Pag yung mga pusa pa lumalapit sa'yo, kikis-kis siya. Kadalos, pero sila pero yun. Kaya, pag nasa siya ka, maging panangiti ka. Yung bang hindi ka nakakatakot na kita. Amen? Nagagawa ng paraan naman yun. Magkilig ka lang sa gaman natin. Kasi ibig siya naman. Yung makati ka lang na tayo na nakagiti ka. Ay, bakit po? Pray for what? Unifying. Pray for unifying. Okay? Ano po sabi ng Psalms 1:31? Behold, how good and pleasant for the brethren to dwell together in what? Unity. Pray for a unifying. Amen, Christian? Amen? Tayo po na rito. Let's pray sa ating church.